Hello guys! Welcome! Collective reading po tayo. Thank you nga po pala sa mga nag-subscribe at sa mga bumabalik. Welcome po tayo. Be open-minded po, hindi po tayo halos lahat makaka-resonate, Kaya piliin nyo yan. Start na ako. Give me the message for collective. Kanino energy to? Pwedeng iyo, pwede rin sa person mo. Pero mas may naman, tingnan na lang natin ang energy mo at energy ng person mo. Okay, umpisa muna ako sa'yo. Ano ba yung energy mo ngayon? Give me the message. Anong energy mo ngayon? Ano yung energy mo ngayon? Give me the message. Ano yung energy mo ngayon? Okay, the Tower reverse. Give me the message. Ano yung energy mo ngayon? Meron ditong Ten of Swords upright. Give me the message. Ano yung energy mo ngayon? Meron dito na Two of Cups reverse. Give me the message. Ano yung energy mo ngayon? Then, Five of Cups. Give me more information. Ano yung energy mo ngayon? Meron ka ditong Six of Pentacles. Okay. Nakikita ko dito ang Scorpio, Cancer, and Pisces. Virgo, Capricorn, and Taurus. Then, Gemini, Aquarius, and Libra. Bottom of the deck, Three of Swords reverse. So, nakikitaan ko dito, Kunin ko to. Ito yung current energy mo. Kumbaga, nakikitaan ko dito na naka-moving on ka na, okay? Hindi halos lahat, kasi ito yung nakikita kong current energy. Naka-moving on ka na sa sitwasyon, kasi mas pinipili mo na yung sarili mo, okay? Kasi nakikita ko dito ng death. Mayroon dito, kumbaga, new beginning na naghihintay sa'yo. Ito na yung nafe-feel ko. Kumbaga, handa ka ng sumubok muli, handa ka ng makipagsapalaran. Handa ka na sa pagbabago. Dahil lumabas si Page of Wands reverse, may time, handa ka na, pero may time na meron pa rin sumasagi sa'yo na something na hinahata ka pa rin ng energy ng person mo. Kasi meron ditong the devil, okay? Kumbaga, gusto mong alisan na to, gusto mo nang tanggalan to, pero may time na sumasagi pa rin sa isipan mo tong person mo. Kumbaga, meron pa rin ditong may pagka-sneaky. Ito na nakikita ko, sneaky energy. Maybe in the past, meron ditong pangyayari na binetray, disappointed, niloko. Inalisan ka ng walang paalam. Okay? Ito na nararamdaman ko dito sa Seven of Swords. Pero ganun pa man, ito na yung current mo. Moving on, moving forward, new beginning. Pero kahit ganun pa rin, minsan sumasagi pa rin sa isipan mo. Kasi nakikitaan ko dito yung the Tower reverse. So, and the Ten of Swords. Hindi halos lahat sa part na to, ha. Kasi yung iba, kanya-kanya naman kayo ng nararamdaman, okay? Meron ditong Gemini, Aquarius. Ako nakikita. Na kung sana, dito sa Ten of Swords, itong tao na ito, sobrang Gemini, Aquarius, and Libra. Ito rin nakikita ko, sobrang kang binitray, okay? Meron kang minsang nararanasan na something na gumuguhit pa rin sa puso mo na nasasaktan na akirot, okay? May time na hindi ka pa rin nakakatulog, may time na sumasagi ka sa isipan mo. Then, nakikitaan ko rin dito, na meron din ditong nagbibigay sa'yo ng mga evil eye, okay? Something na palipad hangin, ganun. Hindi halos lahat, mangilan-ngilan sa inyo.
Kaya nasira din yung connection dito. Merong involved na ganun, okay? Pero ganun pa man ano, kasi lumabas si Two of Cups reversed. So, meron ditong nanira ng connection kung bakit kayo nagkahiwalay ng tao nito, okay? Para bang tinanggal kayo, pinaghiwalay talaga kayo. Pero ganun pa man ano, dahil lumabas ang The Tower reverse, nakikitaan ko dito yung paggising, okay? Ginigising tong connection na to. Or pwedeng sabihin na tinanggal ka dito kasi pwedeng mag-suffer ka dito sa person mong to. Kasi meron ditong mangko. Na kung saan ano, itong tao na ito, yung mangko, ayaw nitong makita kang masaya. Ayaw nitong makita na masaya yung love life mo, mga ganun ba? Kasi Ten of Swords, may curse, okay? May curse para ma-stuck ka sa ganitong sitwasyon, okay? Pero ganun pa man ano, hindi halos lahat, okay? Ito na yung nakikita ko dito. Pero ganun pa man ano, nakikitaan ko dito na si Five of Cups. Ito yung current energy, ano, energy, kumbaga, ano, yung iba sa inyo. Kung nakakaramdam ka minsan na feeling loss, ganun yung energy nito. Feeling down, gusto mo na makamove on, gusto mo na makamove forward, gusto mo ng new beginning. Kasi naka-moving on ka na dahil merong devil, energy, then lumabas si Ten of Swords. So, meron ditong mangku or meron ditong gumagawa ng something spell sa'yo para ma-stuck ka sa sitwasyon, para hindi mo makita yung daan palabas or para hindi mo makita or hindi mo magawa ng paraan para maalisan tong nararamdaman mo. Kumbaga, kung bakit ka nalulungkot, kung bakit ka hindi makatulog, feeling mo hirap-hirap kang alisan, pero handa ka na handa ka na. Gusto mo na talaga ng pagbabago, pero may time na yung energy mo malungkot, okay? Kasi meron dito nagbibigay sa iyo ng bad energy kasi nga meron ditong devil energy. Pero ganun pa man na-feel ko dito na maalisan mo to, okay? Kasi nakikita ko dito yung balanse. Meron ditong offer na parating sa iyo. Nakikita ko dito yung balance kumbaga no, kung ikaw man ay nahihirapan sa sitwasyon, meron ditong tulong si God, si universe na ipagkakalob sa'yo para maalisan mo tong sitwasyon na to. Ito lang na-feel ko kasi ito yung naghihintay sa'yo death, new beginning, bagong simula, transformation. Kasi ayaw mo na tapos ka na sa pain, okay? Ito na feel ko dito. Matatapos na to. Kumbaga, no, kailangan mo lang dito yung manalangin na maalisan to. Si Ten of Swords, manalangin ka, magdasal ka, okay? Para tanggalin tong mga negative emotion. Kasi pinadadalhan ka ng negative emotion para feeling lost ka. Para hindi ka makawala sa ganitong pakiramdam, okay? Sa pain. Pero ganun pa man ano, ginigising ka dito. Ito na yung nararamdaman ko dito. Maybe, meron kang person, okay, na gusto hindi ka makawala sa kanya. Pwede rin kasing spell to si Ten of Swords. Kasi ayaw mo na Gusto mo na mag-moving forward. Gusto mo na mag-moving on. Pero dahil nakakaramdam ka ng stuck sa sitwasyon, namimiss mo tong tao nito or something na parang hinihila ka sa ganong stuck, no? Dahil meron dito nagbibigay sa'yo ng spell or mangko, mga ganyan ba, mga black magic, bad energy, na kung saan hindi mo makita yung positive. Pero ganun pa man ano, maalisan mo to. Ito yung nararamdaman ko, matatanggalan mo to. Okay? Kasi merong tulong na ipagkakalob sa'yo, si God. Kaya manalangin. Tingnan natin kung ano yung energy ng person mo. Ano naman yung energy ng person mo? Hindi po halos lahat makaka-resonate ha. Kung wala naman kayong nararamdam something na kakaiba, so hindi po to sa inyo, okay? Piliin nyo na lamang yung part ninyo na tugma kayo sa kwento. Ito lang na-feel ko dito sa Ten of Swords kasi meron ditong nagpapadala ng negative entity kung bakit siya na-stuck sa sitwasyon. Pero nakikitaan ko din dito yung new beginning sa tao na to. Kasi maalisan niya to. Okay? Give me more information. Ano naman energy ng person mo? Give me the message. Ano yung energy ng person mo?
So, meron ditong Two of Wands. Give me the message ng energy ng person mo. Pwede rin kasing may galit sa'yo dito yung tao. Meron nagagalit sa'yo. Okay? Naiinggit sa'yo. Sa love life, ay magka-love life ka. Ganon. Ganon yung energy. Pero ganon pa man itong energy ng person mo. Aries, Leo, Sagittarius. May nakikita ako dito na nag-iintay ito, okay? Nag-iintay siya. Nag-iintay siya sa'yo. Ganon. Knight of Wands. Reverse. Pero kahit nag-iintay siya, hindi niya nakikitaan yung pagkilos mo. Wala kang ginagawang aksyon. Ganon yung energy. Give me more information. Pero Ace of Wands. Aries, Leo, Sagittarius. Alam mo yung tipo ng tao na to na nag-iintay siya, maybe meron ditong travel para sa inyong dalawa. Kasi kailangan pa nito ng tawid dagat or pwede rin sabihin na sa ibang bansa yung person mo. Pero itong tao nito nag-iintay. Hindi siya makaalis. Or pwede rin sabihin itong person mo yung nasa ibang bansa, nag-iintay siya makauwi. Pero hindi siya makauwi. At itong tao nito, kaya niya na ikaw i-offeran. Kasi handa na siya Kumbaga, handa na siyang ibigay yung offer of love niya para sa'yo. Kumbaga, nakikitaan ko dito na ready na to. Ready na siya. Okay? Kung before, pakuli-kuli to, ngayon ready na siya. Okay? Ano yung energy ng person mo? Ready ka na niyang alokin ng kanyang pag-ibig. Page of Sword, Reverse. Kaya lang may takot siya, okay? Gemini, Aquarius, and Libra. Natatakot to. Kumbaga, may pagkayang energy. Wala siyang lakas ng loob na harapin ka. Ganun yung energy. Yung parang makita ka lang tataguan ka niya. Mga ganun. Ganun yung energy. Ano yung energy ng person mo? Takot siya maybe dahil may atraso. Atraso sa'yo. Then, lumabas si Four of Pentacles. Takot tong tao nito kasi wala pa siyang wala pa siyang maipagmalaki dito. Maybe, hindi pa maganda yung kanyang pundasyon, yung kanyang kaperahan. Hindi pa stable. Ito din nararamdaman ko dito sa Nine of Pentacles. Hindi niya pa kaya ikaw masustentuhan, mga ganun ba? Hindi ka pa niya kayang panagutan, mga ganun. Kaya lang, itong tao nito, ready siya sa love, pero natatakot din siya kasi hindi niya pa ikaw kayang sustentuhan. Okay? Kasi meron ditong Judgment Reverse. Kumbaga itong tao nito, hindi niya sinusunod yung instinct niya. Mali, hindi siya marunong magpasya. Ganun ba yung energy? Kasi mas pinaiiral niya yung kanyang pride. Kumbaga itong tao nito, meron siyang ugali na pulos takot lang yung kanyang pinaiiral. Imbes na isipin niya yung sitwasyon, kung paano maayos yung komunikasyon. Kumbaga halimbawa, may kasalanan siya sa'yo. Imbes na ayusin niya yung kasalanan niya, yung gusot niya sa'yo, itong tao nito nagkukubli. Kumbaga, mas gusto niya na ikaw yung lumapit sa kanya. Ganun yung energy nito. Kasi alam niya sa sarili niya na wala pa siyang kayang ipagmalaki sa'yo. So, itong tao nito, hindi kanya hindi kanya maipaglaban or hindi kanya mapuntahan pa. Kasi mali yung kanyang judgment Kumbaga, di ba sa isang lalaki or isang babae, o sa isang lalaki kasi most lalaki naman talagang ang kailangan din, kumilos kasi lalaki Kumbaga, kung yung lalaki may kasalanan, nafe-feel ko dapat kumilos siya para talaga makuha yung loob ng babae. Pero dahil mali yung pag-judgment niya dito, nangyayari dito, nag-iintay lang siya, hindi siya kumikilos. Gusto niya, kumbaga sa manok, hagisan mo ng palay, saka siya tutuka. Ganon yung nararamdaman ko dito sa Judgment Reverse. Hindi pa siya gising. Hindi pa siya matured. Pero kung lumabas yan ng ganito, ginigising na to, ay hindi siya na lumabas ng gato.
hindi niya pa kayang i-handle yung sitwasyon, hindi niya pa kayang magdesisyon. Ganon. Ito lang nafe-feel ko sa person mo. Pero itong tao na ito, intay lang ng intay sa'yo. Okay, kaya niyang i-offeran ka ng pagmamahal. Pero sa stability, wala pa siyang maipagmalaki sa'yo. Dun lang. Pero ikaw dito, ni-stuck ka sa sitwasyon kasi meron ditong nagagalit sa'yo para walang mangyari sa yung reunion, walang mangyari sa yung love, okay? Kasi meron ditong nagbibigay sa iyo ng spell para ma-stuck ka sa sitwasyon. Pero ganun pa man, kahit may mga ginagawa tong something na mangku, ganyan, itong tao na ito, nasa iyo pa rin yung bagong simula, new beginning. Kasi hindi naman nahayaan ni God na ma-stuck ka sa ganung sitwasyon. Kasi kapalaran mo, maganda pa rin ang makakamit mo, okay? Kasi narito ka na sa moving on Humahanap ka talaga ng new beginning para sa'yo. Ito lang nafe-feel ko. Ayan. Tinan pa natin kung anong energy ng person mo. The Star Reverse. Nawawalan siya ng pag-asa sa connection na to, okay? Kumbaga, itong tao na ito, maybe dahil din sa nangyayari sa inyo, no? Dahil meron ditong nagbibigay ng spell. Kaya yung connection na to, naggulo yung kaya itong tao na ito hindi niya kayang makipagsapalaran kasi may gumugulo sa connection na to. Ito lang yung nararamdaman ko. The Star Reverse, nawawalan siya ng pag-asa. Kumbaga, kailangan ng tao na ito na yung prayers para matanggalan. At ganun din ikaw, kailangan mo din ng dasal para maalisan mo yung stuck na sitwasyon. At siya naman, kailangan niya din ng panalangin para matanggalan yung pagiging niyang isip na negatibo. Yung pag-iisip niya ng negatibo. Okay, kasi kung titingnan mo naman sa card na to, pareho kayong itong tao na to nag-iintay. Kaya lang dahil may sumisira sa emotion mo para makita mo sa tao na to na wala na talaga or something na nabigo ka dahil merong nga sumisira sa connection, walang pagkikita. Okay? Walang pagkikita. Ayan na yung nakikita ko, ha? Pero itong tao mo, nag-iintay siya sa'yo. Tingnan natin kung ano pa yung mensahe ipararating sa'yo. Give me more information. Ano pa yung mensahe? Tingnan ko na lang dito sa card na to. Ano pa yung mensahe yung pinararating sa'yo? Give me the message. Ano pa yung mensahe? Hindi halos lahat makaka-resonate na sa part na to, ha? Kasi ramdam mo sa sarili mo kung iyo to, ha? Meron ditong anger. So, may nagagalit. Meron ditong galit. Pwedeng sabihin yung enemy mo. Galit sa'yo. Give me more information. Gusto nitong lumuha ka. Napipil ko. Meron tong nilihim. Meron tong lihim na galit sa'yo. Galit siya. Give me more information. Ang tamalsik to, mirror effect. Alam mo kung bakit siya galit? Kaya to nagagalit kasi di ba gusto niya maging ganito ka? Maging ganito ka. Pero kahit gusto niya maging ganito ka, nakaka-moving on ka na. Okay? Pinapifeel ko. Kaya nagagalit siya, mirror effect, yung intention niya sa'yo, sa kanya tumatama. Kaya tong tao nito, galit. Meron ditong 13 at 9. Maybe tong galit, birth date niya to, 9-13. Kasi yung kanyang ginagawa, tumatama lang sa kanya, mirror effect.
Sabi nga kung ano yung buka ng bibig mo, panalangin yan eh. Once na masama yung buka ng bibig mo, masama din yung pabalik. Okay? Kaya sinasabihan ingat tayo sa mga sinasabi natin. Kasi panalangin ang ating mga sinasabi. Kasi once na nagsasabi ka ng hindi maganda sa isang tao, yun itatama sa'yo. Kasi sa'yo nagmula Ganun lang yun. Pero pag once ikaw nagsasabi ng maganda sa isang tao, yun yung babalik sa'yo. Okay? Tingnan pa natin. Give me more information. Ano pa yung mensahe? Respect. So, meron ditong magiging malaya. Okay? Respect. Kumbaga, nafe-feel ko dito na magkakaroon ka dito ng kalayaan sa sitwasyon na nangyayari sa'yo. Dahil alam mo na kung paano yung irespeto yung sarili mo. Okay? Kumbaga, natuto ka dito ng privacy. Okay? Ito nakikita ko. Or yung iba sa inyo nagme-meditate. Meron kang hinihiling. Magiging ka ng malaya sa sitwasyon, sa nararamdaman mo. Or pwede nang sabihin na magiging ka ng malaya dito sa gumagawa ng mangko. Okay? Itong mangko ko. Magiging ng malaya dito. Nakikita ako. Then, nafe-feel ko din dito yung hahangaan ka, irerespeto ka ng tao. Okay? Ito lang yung nafe-feel ko. Meron dito 26 and 17. Maybe pinanganak ka ng 17 or 26. Okay? Give me more information. Ano pa yung mensahe? Learning. Marami kang natutunan dito sa nangyayari sa'yo. Kumbaga, dahil sa mga pagsubok na kinaharap mo dito sa experience na to, nakikitaan ko dito na marami kang natutunan. Na-feel ko dito, sinurrender mo din to. Okay, meron may evil eye. Pero ganun pa man kaya mong i-handle yung sitwasyon. Kaya mong gawan to ng paraan. Aware ka sa gumagawa sa'yo. Okay, aware ka. Dahil naka-moving on ka New beginning pa sa'yo. Okay? Kumbaga, death. Tapos na siya. Ito lang yung nararamdaman ko. I think 2024 ay para sa'yo. Okay? Ito lang yung nafe-feel ko. Ayan. Hanggang dito na lamang po. Thank you for watching and love and peace. Thank you for watching Glow and Peace.